Matagumpay na na-recover ng mga tauhan ng 2nd Provincial Mobile Force Company o PMFC ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO sa pangunguna ni Police Captain Jetro L. Amenga na 1st FOB Platoon Leader at sa ilalim ng supervision ni Police Lieutenant Colonel Warles Bitog, Force Commander, ang ilang kagamitang pandigma at subversibong materyales sa isang internal security operation na isinagawa noong October 18, 2025 bandang alas 10:30 ng umaga sa Pantabangan, Nueva Ecija. Isinagawa ang operasyon sa kabundukan ng barangay Cambitala, Pantabangan, Nueva Ecija, kung saan na-recover ang mga sumusunod: isang piraso ng rifle grenade, 22 piraso ng live ammunition para sa caliber 7.62 link, 2 long magazine plastic para sa caliber 5.56, isang short magazine steel para sa caliber 5.56, isang 9V battery, isang piraso ng blue stranded wire at isang kopya ng subversibong aklat na pinamagatang Batayang Kurso ng Partido Aklat 3. Ang naturang tagumpay ay bunga ng patuloy na debriefing at pagbubunyag ni alias Ka Jerry, isang dating miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG, sa ilalim ng Josefino Corpus Command na voluntaryong sumuko sa mga otoridad. Ang operasyon ay sinagawa sa pagtulungan ng 1st PMFC NEPO, Pantabangan Municipal Police Station at iba't ibang unit ng pulisya at military sa lalawigan bilang support units. Humiling rin ng tulong mula sa NEPECO para sa maayos na paghawak at disposisyon ng mga na-recover na pampasabog. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan at kasundaluhan na tugisin at puksain ang mga banta sa seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Pinarangalan ng Department of Trade and Industry o DTI Nueva Ecija ang mga natatanging pamilihan at negosyo sa ginanap na Consumer Welfare Month celebration ngayong Oktubre. Ito ay sa patuloy na pagsusulong ng karapatan ng mamimili at tapat na kalakalan sa lalawigan. Kinilala sa seremonya ang mga pamilihang bayan ng Bungabon at Rizal bilang pinakamaringal na pamilihan na 2025 matapos makamit ang mataas na marka batay sa mga pamantayang itinakda ng DTI tulad ng pagsunod sa business regulations, pagkakaroon ng Consumer Welfare Desk, maayos na pamamahala sa basura at malinis na kapaligiran, gayon din ang aktibong pakikilahok ng mga market administrators at vendors. Bukod sa mga pamilihan, tampok din sa parangal ang pagkilala sa mga negosyo na nagpapakita ng mataas na antas ng integridad sa pagbebenta. Kabilang sa ginawaran ng Bagui Seal of Excellence ang Toyota Nueva Ecija Incorporated Gold Awardee, Motor Trade Nationwide Corporation Kuyapo at Motor Trade Top Line Incorporated Gimba Silver Awardees. Ilang sangay ng Motor Trade Nationwide Corporation sa Science City of Muñoz, Santa Rosa, Jaén, Talavera, Rizal, San Antonio, Lupao, Palayan City at San Jose City Bronze Awardees. Ayon sa DTI, layunin ng mga ganitong pagkilala na hikayatin ang mga negosyo at pamilihan na isabuhay ang prinsipyo ng makatarungan, ligtas at tapat na kalakalan habang binibigyang halaga ang proteksyon sa mamimili lalo na sa gitna ng patuloy na pag-unlad ng lokal na ekonomiya. Dagdag ng ahensya, ang Baguis Awards ay hindi lamang gantimpala kundi panawagan sa lahat ng negosyante na itaas ang antas ng kanilang serbisyo at pangangalaga sa kapakanan ng kanilang mga customer.
Pinamunuan ni Police Colonel Herel Dagit L. Bruno, Provincial Director ng Nueva Ecija Police Provincial Office o NEPO, ang matagumpay na first Dagit NEPO Invitational Shoot sa NEPSA Firing Range noong October 17, 2025 sa Cabanatuan City. Ang nasabing two-day shooting event ay dinaluhan at pinangunahan ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Piñones Jr., Regional Director ng PRO3 bilang panauhing pandagal at tagapagsalita, habang dumalo din ang ilang opisyal ng lalawigan ng Nueva Ecija. Lumahok sa paligsahan ang iba't ibang koponan mula sa mga himpilan ng pulisya sa buong lalawigan, kasama ang mga imbitadong gun enthusiasts mula sa iba't ibang sektor. Sa kanyang mensahe, binigyang pugay ni Police Brigadier General Piñones ang NEPO sa matagumpay na pag-oorganisa ng makabuluhang aktibidad na nagtataguyod ng camaraderie, husay sa pagbaril at responsableng paghawak ng baril sa hanay ng kapulisan at mga kalahok. Aniya, ang disiplina sa pagbaril ay refleksyon ng disiplina sa buhay, isang mahalagang prinsipyo na dapat taglayin ng bawat alagad ng batas. Samantala, ipinaabot naman ni Police Colonel Bruno ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa mga pangunahing sponsor, partikular na ang NEPSA at sa iba pang katuwang na institusyon na naging susi sa tagumpay ng kaganapan.